Kapag pinag-uusapan natin yung mga huling sandali ng buhay, particular yung kamatayan, madalas meron tayong inaasahang katiyakan, di ba? Parang isang napakalinaw na linya yan eh. Oo, totoong-totoo yan. Isang katotohanan na hindi talaga natin matatakasan, kumbaga. Right? Humihinga o hindi na. Tumitibok ang puso o huminto na. Wala itong pinipili at higit sa lahat, final ito. Wala nang bawian. Isang hangganan na para sa ating lahat ay isang saradong pinto. At alam nating lahat na wala nang ang bawian kapag sumapit na tayo doon. Pero teka, paano kung sabihin ko sa'yo na may isang sinaunang tala kung saan yung linyang iyon ay hindi lang lumabo, kundi tuluyang nabura? Yan ang isang medyo matinding claim, di ba? Grabe talaga. At yan ang susuriin natin ngayon para sa'yo na nakikinig, ang ating paboritong learner. Welcome sa isa na namang malalimang pagsusuri natin. Oo, at may hawak tayong isang napakakawili-wiling source ngayon para himayin. Exactly. Gagamit tayo ng mga tala mula sa isang teacher's manual na bahagi ng Adventures in the Story of Hope. Partikular, titingnan natin yung Lesson 17 na nakatutok sa kapangyarihan daw ni Jesus sa kamatayan. At bago tayo lumalim pa dyan, lilinawin lang natin para sa'yo na ang misyon natin sa araw na ito ay suriin kung ano yung mismong sinasabi ng tekstong ito. Tama, hindi natin ito itinataguyod bilang personal na paniniwala natin o sinusubukang magbigay ng sermon. Right. Sa halip, hinihimay lang natin yung mga ideyang nakapaloob dito sa manual. Susuriin natin hindi lang yung sikat na kwento ng pagkabuhay ni Lazarus, kundi yung mas malalim na mechanic sa likod nito. Kasi ang daming tanong bakit ba ginagawa ang mga himala ayon sa kwentong ito? At bakit magkasalungat yung reaksyon ng mga tao kahit iisa lang naman yung ebidensya sa harap nila? Oo, at syempre pag-uusapan din natin yung isang napakahalagang konsepto dito, yung pagkakaiba ng mga pananaw o perspective. Okay, so himayan natin ito. Bago natin pag-usapan yung mismong insidente sa libingan ni Lazarus, kasi parang eksena sa isang pelikula yon, di ba? Kailangan muna nating intindihin kung paano ipinapaliwanag ng source natin yung tunay na layunin ng isang himala. Mahalaga yan para may context tayo. Kasi ayon sa mga tala, ang himala ay inilalarawan bilang isang pangyayari na sadyang hindi maipapaliwanag ng anumang batas ng kalikasan. Kumbaga, law of nature na ang nabasag doon. Kung physics o biology ang pag-uusapan, imposibleng mangyari. Imposible talaga. Pero ang mas nakakakuha ng atensyon ko rito ay kung bakit ba ito ginagawa. Sinasabi kasi sa teksto na hindi lang ito para magbigay ng magandang kalusugan sa mga may sakit. Hindi lang siya simpleng panggamot ayon sa manual. Right. Sa halip, ginagawa ito para magpatunay o mag-authenticate, kumbaga, sa papel ni Jesus bilang propeta at anak ng Diyos. Naisip ko tuloy, parang isang verification badge sa social media. Ang mga himala, di ba? Oh, wow. Isang napakagandang paraan para ilarawan yan, ha? Paano mo ba nakikita yung connection ng social media badge sa mga himala na nakasulat dito? Kasi isipin mo, kapag may blue checkmark ang isang account, di ba? Nagbibigay ito ng signal sa lahat ng nakakakita na, ito talaga yung totoong tao. Oo, nagkakaroon ng instant credibility. Exactly. Ang badge mismo ay hindi yung tao, pero ito yung pruweba ng otoridad niya. At ayon sa manual na binabasa natin, ganun din ang function ng himala. So, hindi ito ginawa para lang magpasikat o para maging pinakamagaling na doktor ng bayan? Hindi. Ginagawa ito para konfirmahin sa mga tao kung sino talaga siya at kung ano ang otoridad niya. Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, makikita natin kung bakit kailangan yung ganyang uri ng pagpapatunay.
Ipinapaliwanag ng sanggunian natin na ang mga himalang ito ay direktang ikumpara sa kapangyarihang ibinigay ng Diyos kay Moises. Oo, yung sa Ehipto, di ba? Tama, noong sinaunang panahon yun. Bakit ba binigyan ng kapangyarihan si Moises noon? Hindi naman para lang gumawa ng magic tricks sa harap ng mga Ehipsyo. Siyempre may mas malalim na layunin doon. Ginawa iyon para ipakita yung authority ng Diyos laban sa mga Diyos-Diyosan ng Ehipto. Isang pagpapakita ng kapangyarihan para patunayan kung sino ang mas may kontrol. Okay. At ayon sa manual, ang pangunahing layunin ng mga himala ni Jesus ay katulad din nito. Hindi para lang ayusin ang pisikal na katawan, kundi para akayin ang mga tao sa pagsisisi o repentance mula sa kanilang mga kasalanan. Makes sense. Yung physical na himala ay parang billboard lang na nagtuturo papunta sa isang espiritual na mensahe. Eksakto. At dahil nga sa mga billboard na ito, dumami ng dumami ang mga sumusunod kay Jesus ayon sa source. Sa katunayan, nabangkit sa teksto na ito rin daw ang dahilan kung bakit inanyayahan ni Juan Bautista ang mga tao na kilalanin siya. Yung pagkilala sa kanya bilang kordero ng Diyos, di ba? Oo, kumbaga, nakita ni Juan Bautista yung verification badge. Tama yan. Malit ang nagiging problema na inilalahad din ng teksto ay madalas nakakaligtaan ng mga tao yung espiritual na layunin yon. Dahil masyado tayong nakatutok sa pisikal. Totoo. Dahil tao tayo, nakapokus tayo sa kung ano ang pisikal at nararamdaman natin. Mas madaling hanapin yung pisikal na lunas kesa intindihin ang mas malalim na mensahe ng pagsisisi. Oo nga naman. Kung may sakit ka, gusto mo lang gumaling, di ba? At iyan ang perpektong setup para sa susunod na bahagi ng kwento. Dahil alam na natin ngayon na ayon sa manual, ang himala ay para magpakita ng otoridad at umakay sa pananampalataya. Ang tanong ay, paano ginamit ni Jesus ang otoridad na ito ng mismong mataling niyang kaibigan ng nangailangan? Diyan pumapasok yung isang detalye na talagang napakakaiba para sa akin. Kasi ayon sa source natin, mayroon tayong tatlong magkakapatid rito. Sina Lazarus, Mary at Martha. At inilalarawan sila bilang mga napaka-espesyal na kaibigan ni Jesus. Right, nakatira sila sa isang lugar na tinatawag na Bethany, na mga 2 milya lamang ang layo mula sa Jerusalem. So, hindi ito ganoon kalayo. Konting lakad lang sa panahon na iyon. Oo. Nang magkasakit ng malubha itong si Lazarus, nagpadala ng mensahe yung magkakapatid na babae. Ang mensahe ay simple lang pero ramdam mo yung bigat eh. Sabi nila, Panginoon, ang taong mahal mo ay may sakit. Mapapansin mo dyan na hindi na sila humingi ng partikular na pabor. Wala nang paligoy-ligoy na pumunta ka rito at pagalingin mo siya, di ba? Oo, kasi ang assumption nila, dahil alam ni Jesus na mahal niya si Lazarus, gagawa agad ito ng aksyon. Alam nila yung kakayahan niya kasi nakita nilang nagpapagaling siya ng maraming estranghero eh. Wait lang, teka dyan ako may gustong puntahan. Kasi isipin mo, kung ako yung nakatanggap ng text na ganyan mula sa pamilya ng best friend ko na nasa ospital, syempre iiwan ko lahat ng ginagawa ko, di ba? Natural na reaksyon yun kung maripas ka ng takbo papunta doon. Exactly. Pero ayon sa teksto, imbes na magmadali, naghintay pa si Jesus ng 2 buong araw. 2 araw! Parang laban sa lohika ng isang kaibigan, di ba? Medyo counterintuitive nga kung titingnan mo. Oo, bakit ganon yung naging reaksyon niya? Lalo na kung talagang may kakayahan ka namang tumulong agad. Ang nakakabighani rito ay kung paano ito binibigyan ng dahilan ng ating teksto. Ipinapakita na yung pagkaantala ay hindi resulta ng kapabayaan. Hindi siya tinatamad o ano. Hindi, o dahil masyado siyang busy, o lalong hindi dahil wala siyang pakialam. Ayon sa manual, sinadya yung paghihintay na ito bilang bahagi ng isang mas malaking plano. Sinabi niya mismo sa kanyang mga disipulo na ang sakit na ito ay para sa kaluwalhatian ng Diyos.
Teka, ipaliwanag natin ng kaunti iyan para sa nakikinig sa atin. Paano nagiging kaluwalhatian ang pagdurusa at lalo na pagkamatay ng kaibigan niya? Ito yung ipinupunto ng manual eh. Kung pinagaling niya si Lazarus habang ito ay may sakit pa lamang, yun ay magiging isa na namang himala ng pagpapagaling. So parang ordinary miracle na lang, kumbaga. Oo, nakakabilib pa rin. Ngunit nakita na yun ng mga tao ng paulit-ulit. Ngunit sa paghihintay niyang tuluyang mamatay si Lazarus, nagbubukas siya ng pagkakataon para sa isang mas matinding antas ng himala. I see. Gusto niyang ilipat yung pag-unawa ng kanyang mga disipulo at ng pamilya mula sa isang magaling na manggagamot patungo sa pagkilala na siya ang may hawak mismo ng buhay at kamatayan. Ito ang dahilan kaya ginamit niya muna yung metafora na natutulog si Lazarus. Ay, oo, yung part na nalito yung mga disipulo. Kasi nung sinabi niyang natutulog ang kaibigan natin, inisip agad ng mga kasama niya na literal na natutulog lang at nagpapahinga, kaya baka daw gumagaling na ito. Human nature na rin siguro yun. Kung ano yung mas magandang isipin, iyon ang paniniwalaan natin. Totoo. Kaya pinailangan ni Jesus na basagin yung illusion nila at diretsong sabihin na Lazarus is dead. Patay na si Lazarus. At ang mas mabigat pa doon, idinagdag niya yung linyang at para sa inyo, natutuwa akong wala ako roon upang kayo ay maniwala. Isang medyo nakakagulat na pahayag, di ba? Natutuwa akong wala ako roon. Grabe, sa unang basa, parang ang insensitive o walang awa, di ba? Pero kung susundin natin yung lohika ng ating source, natutuwa siya hindi dahil patay ng kaibigan niya. Right. Kundi dahil sa opportunity. Tama, dahil sa pagkakataong maipakita yung pinakamataas na uri ng kanyang autoridad na siya namang magpapalalim ng husto sa pananampalataya nila. Kaya ang naging direktang resulta nung 2 araw na pagkaantala ay tuluyang namatay si Lazarus. 4 na araw na siyang patay bago pa man dumating si Jesus sa Bethany. 4 na araw, napakahabang panahon yan lalo na sa kamatayan. At para sa'yo na nakikinig, subukan mong ilagay yung sarili mo sa sitwasyong iyon. 4 na araw na. Sa kulturang iyon at sa panahong iyon, ang ibig sabihin ng 4 na araw na nakalibing ay nagsisimula na ang dekomposisyon ng katawan. Siyempre, wala pang mga modernong paraan ng preserbasyon noon eh. Wala nang kahit anong pag-asa na baka nakomatos lang o natutulog ng mahimbing, pinal na talaga. At sa pagdating ni Jesus doon, dito natin makikita yung pagbabanggaan ng malamig at perpektong plano at yung mainit at magugulong emosyon ng mga naiwan. Eksakto yan yung inilalarawan ng eksena pagdating niya sa Bethany. Alam ni Martha yung practical na sitwasyon eh. Katunayan, mamaya sa kwento, magbababala pa siya na tsak na may masangsang na amoy na dahil 4 na araw na nga eh. Praktikalidad talagang umiiral pag nagluluksa din, minsan no? Sinalubong siya ni Martha at kalaunan ay ni Mary din. Pareho silang bumagsak sa kanyang paanan at halos magkapareho yung linyang binitawan nila na punong-puno ng hinanakit. Sabi nila, Master, kung nandito ka lang sana, hindi sana namatay ang kapatid ko. Grabe ramdam mo yung bigat nun May halong pagtitiwala pero may matinding pagkadismaya rin. Parang sinasabi nilang, alam namin kayang mo sana, bakit ngayon ka lang dumating? Ayon sa manual, naniwala naman daw si Martha na babangon yung kapatid niya. Pero sa huling araw pa yung konseptong theological ng muling pagkakabuhay sa dulo ng panahon, di ba? Doon pa sa the end of time, kumbaga. Right. Pero dito, binitawan ni Jesus yung makapangyarihang deklarasyon niya. Sabi niya, ako ang muling pagkakabuhay at ang buhay. Ipinoposisyon ng teksto na ang muling pagkakabuhay ay hindi lang basta isang event sa kalendaryo. Hindi lang siya petsa sa hinaharap, kundi isang mismong tao na nakatayo na doon sa harap nila. Isang napakalalim na claim. Totoo. Ngunit kahit pa, nandoon yung kumpiyansa ni Jesus sa plano niya at sa kapangyarihan niya,
Ano ang nangyari nang makita niya si Maria at ang mga kasama nitong umiyak? Ayon sa teksto, labis siyang nababago. Naapektuhan siya ng matindi hanggang sa tuluyan siyang umiyak din. Dito nagiging sobrang interesante ang lahat para sa akin, ha? Kasi isipin mo, alam niyang bubuhayin niya si Lazarus in the next few minutes, di ba? Bakit ka iiyak kung alam mo namang magiging okay ang lahat mamaya? Isang magandang tanong yan. Parang ganito yan eh. Isipin mo, nanonood ka ng paborito mong pelikula. Alam mo na yung ending. Alam mong mabubuhay at mananalo yung bida sa huli dahil napanood mo na ito ng 10 beses. Kabisado mo na bawat eksena. Oo, pero pagdating doon sa pinakamalungkot na eksena kung saan nagdudurusa sila, naiiyak ka pa rin ng sobra. Bakit? Dahil may matinding empathiya, 'di ba? Naiintindihan at nararamdaman mo yung mismong sakit na pinagdadaanan ng mga characters sa sandaling iyon. Kahit alam mo naman ang malaking plano. Napakahusay na paglalarawan yan. Ipinapakita nito na ayon sa ating source, ang kaalaman sa hinaharap o yung banal na plano ay hindi ginagawang manhid ang isa sa sakit na nararamdaman sa kasalukuyan. Walang exemption sa emosyon. Wala talaga. At para mas maintindihan natin ito, ipinapaliwanag ng manual ang isang napakahalagang konsepto. Ang ideya ng perspective o pananaw. Ang pananaw ay ang paraan kung paano mo tinitingnan at binibigyan ng kahulugan ng isang sitwasyon depende sa posisyon mo. At dito sa libingan, may 3 magkakaibang pananaw na nagbabanggaan, 'di ba? Isa-isahin natin. Una, nandun yung pananaw ni Jesus. Ayon sa teksto, siya ay may pananaw ng buong otoridad at kapangyarihan sa kamatayan. Nakikita niya yung kabuuan mula sa sakit, sa kamatayan, hanggang sa napipintong himala at yung magiging resulta nitong pananampalataya para sa marami. Tapos pangalawa, yung pananaw ng mismong taong namatay, si Lazarus mismo. Ayon sa mga nakaraang aralin na nire-reference ng manual, si Lazarus daw ay nasa kabilang buhay na doon sa piling ni Abraham. Sa tinatawag nilang lugar ng kapayapaan. Right. Kaya kung ikaw si Lazarus, tapos na yung problema mo eh. Wala na yung sakit ng katawan, nandun ka na sa pamamahinga, iba yung perspective mo dahil nakaalis ka na sa mundong ito. Tama yan. At ang ikatlo, ang pananaw ni na Mary at Martha at nung iba pang nagluluksa roon, sila ay nakakulong sa sakit ng sandaling iyon. Ang tanging nakikita lang nila ay yung pagkawala ng kanilang kapatid, yung malamig na bangkay sa loob ng kuweba, at yung katotohanang hindi umabot si Jesus. Iyon yung bukong realidad nila eh. Oo, ito ang realidad nila. At dito natin makikita kung gaano nakakalimitado ang paningin natin kapag nasa gitna tayo ng problema. Nakikita lang natin yung sakit, hindi yung buong larawan. Kasi isipin mo na lang yung sarili mo kapag may matinding krisis. Minsan akala natin katapusan na ng mundo, 'di ba? Dahil hindi natin nakikita yung mangyayari bukas. Hirap lumingon sa ibang bagay kapag nandoon ka sa dilim eh. Totoo yan. At mula nga doon sa iyakan at kalungkutan, biglang nag-shift yung kwento natin sa mismong aksyon. Dahil sa kabila ng magkakaibang pananaw na ito, ginawa ni Jesus ang isa sa pinakasikat na himala sa mga tala. At dito na papasok yung matinding pangyayari. Pero ang malupit dito, ang kapalit ng himalang ito ay isang nakakagulat at medyo madilim na reaksyon. Puntahan na natin yung mismong nangyayari sa puntod. Inilalarawan ito bilang isang kuweba na natatakpan ng malaking bato. Inuutos ni Jesus na alisin yung bato. Tulad ng nabanggit mo kanina, naging practical si Martha, kaya nagbabala siyang baka mabaho na. Siyempre, 4 na araw. Oo, ngunit pinabuksan pa rin ito. Bago siya gumawa ng anumang aksyon, nanalangin si Jesus ng malakas. Bakit daw kailangang malakas? Nilinaw ng teksto natin kung bakit niya kinailangan lakasan ang boses niya. Hindi ito para sa kanyang sarili o para mas marinig siya ng Diyos.
Ginawa niya ito upang marinig ng mga taong nakatayo roon na ina-acknowledge niya ang Ama na nagpadala sa kanya. Para malinaw sa lahat kung kanino galing yung power. Exactly. Gusto niyang tanggalin yung anumang ideya na gumagamit siya ng itim na mahika. Pagkatapos nito, sumigaw siya, "Lazarus, lumabas ka rito." Grabe. Isipin mo yung katahimikan ng mga tao habang hinihintay kung may mangyayari ba talaga, di ba? Tapos may gumalaw sa dilim at lumabas nga si Lazarus. Isang pangyayari na bumali sa lahat ng alam nila. Pero isipin mo rin ang itsura niya. Ayon sa manual, balot na balot pa siya ng mga telang panlibing, sa kamay, sa paa, hanggang sa mukha. Parang mami talaga na naglalakad palabas eh. Inutos ni Jesus na tanggalin ang mga tela para makagalaw siya. At siyempre, pagkakita ng mga tao niyan, na 4 na araw ng patay tapos ngayon ay naglalakad sa harap nila, boom. Boom talaga. Marami sa mga Hudyong nandoon ang agad na naniwala. Sabi nga natin kanina, nakita na nila yung pinakamalaking verification badge. Ngunit, hindi lahat ay tumugon ng pananampalataya. At ito ang nagdudulot ng isang napakahalagang katanungan tungkol sa kung paano pinoproseso ng mga tao ang katotohanan eh. Ano ba ang naging reaksyon ng iba? Habang ang marami ay namangha, ang iba sa mga nakasaksi ay umalis at mabilis na nagsumbong sa mga pariseo. Nakarating ng balita sa council o sa mga nangungunang pare at nagpatawang sila ng agarang pagpupulong. Okay, so nag-meeting sila. Oo. Ngunit ang reaksyon nila ay hindi pagkamangha. Ang reaksyon nila ay matinding takot at panik. Wait, teka. Diyan ko kailangan magtanong. Bakit sila matatakot? Buhay nga yung ibinalik, di ba? Dapat magsaya sila kasi may manggagamot na kayang bumuhay ng patay sa komunidad nila. Bakit naging panik ang reaksyon ng mga leader na ito? Ayon sa nilalaman ng source at sa konteksto ng panahong iyon, ang pananaw ng mga pariseo at mga pare ay mahigpit na nakatali sa politika at kapangyarihan. Politika na naman. Laging ganyan, di ba? Kailangan nating intindihin na ang Israel noon ay sukup ng imperyo ng Roma. Ang mga leader na Judio na ito ay binigyan lang ng limitado posisyon at otoridad ng mga Romano para pamahalaan ang kanilang sariling religiyon basta't walang mangyayaring rebelyon o gulo. Okay. Naiintindihan ko na. So, kung dumami ng dumami ang mga maniniwala kay Jesus dahil sa himalang ito, iniisip nila na baka ituring siya ng mga tao bilang isang bagong hari, di ba? Tama. At kung mangyari iyon, baka mag-aklas sila laban sa Roma. At kapag nagkakagulo, tiyak na papasok yung hukbo ng mga Romano. Babawiin ng Roma ang natitira nilang kapangyarihan at posibleng lipunin ang buong nasyon. Takot mawala ng kontrol. Kaya para sa kanila, ang pananaw ay ang himalang ito ay isang banta sa ating posisyon at sa ating bayan. Kaya ang naging resolusyon ng council mula sa araw na yon ay hindi ang investigahan ang himala, kundi ang patayin si Jesus. Wow! Kaya ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Tingnan mo yung tindi ng kabalintunut-anaan rito, yung irony niya talaga. Gumawa si Jesus ng himala na nagbabalik ng buhay. Pero ang direktang resulta nito, mula doon sa mga insecure na leader, ay ang magplano ng kamatayan. Nakakalungkot isipin, di ba? At hindi lang iyon para kay Jesus, ha? Sinasabi sa manual na kalaunan, nagplano rin silang patayin si Lazarus. Isipin mo yon, pinatay nila yung taong kakabuhay pa lang dahil siya yung literal na humihingang ebidensya ng himala. Ito'y nagpapakita ng isang malungkot na katotohanan na sinusuri ng ating manual. Dalawang grupo ng tao ang tumingin sa iisang ebidensya. Isang lalaking bumangon mula sa patay. Parehong ebidensya, parehong kaganapan.
pero magkaiba ang reaksyon. Oo. Ang isang grupo ay tumugon ng pananampalataya dahil naghanap sila ng katotohanan. Ang kabilang grupo ay tumugon ng pagpaslang dahil ang tanging nakikita nila ay yung pagbabanta sa kanilang status quo. Takot masira yung nakasanayan nila. Ipinapakita ni Tana, kahit ibigay mo sa isang tao yung pinakamalinaw na patunay sa buong mundo, kung ang perspektibo niya ay nakatuon lang sa pangangalaga sa sariling kapangyarihan, kaya niyang ipagkaila o sirain ang katotohanang iyon. Napakatinding paghahambing niyan, grabe. Ang himala ay nagsilbing parang salamin, di ba? Inilabas nito kung ano talaga yung nasa puso at isip ng mga tao eh. Salamin ng tunay na motibo. Right. Para doon sa mga nagmamahal sa katotohanan, naging simbolo ito ng pag-asa. Pero para doon sa mga takot mawalan ng kontrol, naging simbolo ito ng banta na kailangan na patayin agad. At iyan marahil ang pinakasentro ng aralin mula sa malalimang pagsusuring ito natin. Ang himala, ayon sa teksto, ay hindi lang isang nakakagulat na palabas. Ito ay isang pagpapakita ng autoridad na humihingi ng desisyon mula sa mga nakakita nito. May kailangan kang piliin, kumbaga. Oo. Ipinakita rin sa atin yung epekto ng magkakaibang pananaw mula doon sa malawak na plano, sa kapayapaan, sa kabilang buhay, hanggang sa limitadong saklaw ng tao na nakatuon lang sa pisikal na kalungkutan o sa pagkawala ng kapangyarihan. Kaya para sa'yo, ang ating minamahal na learner, bakit ba ito mahalaga sa'yo ngayon? Kahit hindi ka naman literal na nakakakita ng mga taong bumabangon mula sa libingan, sa iyong pang-araw-araw na buhay, ang issue ng perspective o pananaw ay nangyayari araw-araw. Araw-araw tayong humaharap dyan. Katulad ng tinalakay natin, dalawang tao ang pwedeng tumingin sa isang sitwasyon, di ba? Baka pareho kayong nakaranas ng matinding krisis sa negosyo o pagkabigo sa isang malaking proyekto. Paano mo ito titingnan? Iyan ang malaking tanong. Ng bukas? O magpapadala ka ba sa panic at takot na mawalan ng posisyon tulad ng mga pariseo? O mas pipiliin mo bang hakbangan ang limitadong pananaw na iyon? Yung kakayahang makita ang sitwasyon ng mas malawak na nauunawaan may mga bagay na hindi mo na kontrolado, ngunit maari mong tugunan ng may bukas na isipan at pagtitiwala sa proseso. Ganyan talaga ang pananaw mo ang magdidikta ng magiging reaksyon mo sa buhay. Kaya bago tayo maghiwalay ngayon, gusto kitang iwanan ng isang mapanuksong kaisipan para pag-isipan mo habang nagkakape o nagko-commute ka. Sige, pakinggan natin yan. Isipin mo na lang, paano kung ikaw si Lazarus? Nakaranas ka ng kamatayan, napunta ka na doon sa lugar na inilalarawan ng manual bilang kabilang buhay, kung saan payapa ang lahat, di ba? Tapos biglang ibinalik ka dito sa magulong mundo natin. Magbabago talaga lahat ng tingin mo sa buhay. Oo, paano kaya magbabago ang pananaw mo sa mga ordinaryong problema araw-araw? Mai-stress ka pa kaya sa mabagal na internet, sa traffic sa EDSA, o sa terror na boss sa opisina kapag alam mong napagtagumpayan mo na yung pinakamalaking kinatakutan ng kahit sinong tao? Napakagantang isipin yan. Kapag napagdaanan mo na yung pinakamasama at nakita mo yung mas malawak na katotohanan, malamang na yung mga bagay na nagbibigay ng stress sa karamihan magiging napakaliit na lang para sa'yo. Yan ang tunay na kapangyarihan ng pananaw. At doon natin tatapusin ang ating malalimang pagsuri ngayon mula sa mga hindi maipaliwanag na himala sa luha ng pagkawala hanggang sa mga madidilim na plano ng mga lider dahil sa takot kung minsan ang pag-intindi sa isang pangyayari ay wala sa pisikal na ebidensya, di ba? Kundi sa kung paano mo pinipiling tingnan ito. Maraming salamat sa pagsama nyo sa amin rito. Oo, maraming salamat sa pagsama mo sa amin sa pagsisiyasat na ito, learner. Hanggang sa muli nating pagsabak sa mga bagong tala at bagong ideya.